a certain supplier has been maligning me, not only among the donors, but also among some people. With this, You may proceed. thank you very much, Mr. Chair, Mr. Speaker. Mr. Speaker, honorable colleagues, it has been around 10 weeks since we understood the deeper meaning of quarantine. And just last week, I presented before all of you our plan to put forward the Crushing COVID Act. This pandemic has highlighted many critical points, among them that inequality is a greater illness in times of concern, that government can only do so much absent the help of the private sector. There are people out of fear for their own family's safety and welfare will do their utmost if only to survive. Sa pandemic na ito, Mr. Speaker, distinguished colleagues, nakita po natin naging talamak ang fake news ukol sa paano dapat labanan ang virus. Marahil dala ito ng pagkalito at takot na nararamdaman ng marami. Nakita din nating sabik na sabik ang ating mga kababayan makabalik sa dati, sa old normal. Kaya nung magbukas panandalian ng isang kilalang coffee shop, o kaya nung ninais ng ating mga kababayan na bumili ng cake noong Mother's Day, o kaya nitong weekend lang na nagumpisa ang operasyon ng iilang mga mall, ganoon na lang ang pagpila at pananabik ng mga tao. Ang lahat ng ito nakikita dati dahil nababalita. Pero ano po ba ang hindi nababalita? Yung greediness ng iilan na marahil punot dulo kaya gaano man kalakas ang panawagan ng madla para sa malawakan or expanded PCR swab testing ay tila yata hindi matuloy-tuloy ito. More than 2.5 months and 110 million Filipinos have been asking, if I were not a VIP, if I were not someone with special access to government resources, if I don't have the money, how will I get tested? And if I were to get tested, how does the test happen? Where does it happen? How much and how long shall we have to wait? How do we carry with our lives? While waiting for news from the Department of Health regarding the much-needed testing centers, mistrust started to crawl in. One could say even discrimination grew. People who were not tested were presumed to be infected, even if they were just waiting for their results. Not knowing where the enemy is indeed brings a lot of uncertainties and cultivates an atmosphere of confusion. Naalala ko po, Mr. Speaker, nung sinabi po ng ating butihing Deputy Minority Leader when Congressman Kit Belmonte said, "Nako, ang hirap-hirap na nagpapatest sa Quezon City. Dahil nagpapatest pa lang sila, tila pinipresume ng positibo at nagkakaroon ng diskriminasyon dahil sa tagal ng resulta." Again, so many news, both real and fake. So many expectations, so much anxiety, and in the midst of all of this, there were those who found the opportunity to peddle their lies and their political agenda. Isarara po natin ang ating bansa. Sumadsad ang ekonomiya, ilang buwan na ang lumipas pero ang natesting wala pa 1% ng Metro Manila. Bilang dating kalihim ng kalusugan, at bilang ngayon nga kasama nyo dito sa kongresista, at ang pinaka-importante po bilang isang nanay at may bahay, di po ba naiiba ang takot ko sa karaniwang Pilipino? Kung ano man ang takot nararamdaman nyo, ganun rin po ang nararamdaman ko. I remember when Congressman Mikey Arroyo was very much concerned about the people in his district getting infected. It was a daily routine for him to pray that testing centers will be increased. Dahil nakikita niyang marami ang nawawalan ng trabaho, marami ang nangangamba, marami ang hindi alam kung ano ang gagawin. Kaya ganun na lang din ang pagsisikap natin makipag-unayan sa mga nasa katungkulan at itulak ang mga solusyong maaaring pakinabangan ng mas nakararami kesa nag-iilan lang. Pero ang sagot sa atin madalas na parang sa di mapaliwanag na relasyon, ang palagi pong sagot, it's complicated. Hindi raw madali. Kesyo ganito, kesyo ganoon, kesyo ang hirap-hirap. While there is some truth to this, there appears to be a deeper reason to everything as I have come to learn. While everybody has been busy looking at the daily count of COVID cases both here and abroad,
Ang lingid po sa ating kaalaman ay may iilang walang konsensyang hinaharang ang access natin sa mga testing equipments at testing kits sa bansa natin. Allegedly, there is a couple in the Philippines barring the importation of much-needed COVID testing automated machines, otherwise called automated extractor machines. Paano po ba ito nangyayari, Mr. Speaker? Nagulat po ako dahil nung gumagalaw ang pribadong sektor, tila hindi makapasok sa Pilipinas yung order natin. At ilang beses na-postpone. Only to find out that not only this company but almost all companies selling testing kits, ibibigay lang sa iyo ang makina nila kung ikaw ay bibili ng testing kit. At ang pagkakasabi sa mga donors at sa mga negosyante ng kumpanyang ito, ang dami raong pinadala sa mag-asawang ito. They were allegedly estimating they facilitated the entry of 30 Notch automated extractor machines and 40 MA6000 into the Philippines. Lingid po sa ating kaalaman, it is the company's policy that testing equipment are not to be sold for profit. It is being made available to facilitate testing. Kung ang isang negosyante po ay yung hoard o itatago yung mga kagamitan para sa testing at ibebenta ng pagkamahal-mahal sa ating mga donors, hindi po ba? Is this not an injustice to the Filipino people? Kaya naman pala, nung yung mga donors, paulit-ulit na nakikipag-ugnayan sa iba't ibang mga kumpanya, palaging may humaharang. At ang palaging reason, exclusive distributor po kami. Bansagan po natin ang mga halang-ang kaluluwa na ito bilang VE. Gawang very enterprising ang mag-asawang ito. Pati buhay ng ating mga kababayan, ginawang negosyo. Matapang pang nilapitan ng mag-asawang VE ang mga maaaring tumulong para mapasa kamay nila ang exclusive distributorship. Dahil sa ginawa nila, na-delay ang pagpasok ng ating mga kinakailangang equipment at machines noong May 11 para magamit sa laylayan at bayan-bayan. Napaikot din nila ang ilang mga donors sa pag-aakalang parating na yung mga kagamitan at tila meron silang patuloy na pakikipag-ugnayan sa factory at mga scientists at eksperto na gumagawa ng testing kits. Yun naman pala. Meron na silang warning 1.5 months ago. They were warned not to hoard equipments. They were warned to use the equipments for testing. They were warned not to overprice. They were warned not to deprive our country of the much-needed PCR or swab testing para po sa ating COVID. Ang apela ko sa ating mahal na Pangulo, Tatay Digong, President Rodrigo Duterte, pakitingnan po ang anomalyang ito sa importation ng automated extractor machines at pakipitik naman po yung ating pong very enterprising couple para matauhan kahit bahagya man lamang. Sa ating Senate Health Chair, Senator Bongo, pakiusap ko po, silipin po ninyo ang anomalyang ito. Ayoko na sana pong tumayo sa dami ng problema at kailangan natin gawin. Subalit kung walang tatayo, wala po akong oportunidad para magsalita. Noong mga nakaraang araw, halos kulang na po ako sa tulog sa pag-aasikaso na magkaroon ng mabilisan na swab testing centers. Dala nga ng kontribusyon ng ating mga negosyante, kaakibat ang Philippine Center for Entrepreneurship under Secretary Joey Concepcion o yung Go Negosyo Program. Ang nakakalungkot, imbis na magtulungan, pilit na sinisiraan po ako at yung mga tumutulong sa programa na ito dahil ang mag-asawang si VE ay pilit na inilalayo ang bansa natin sa mga machines at mga sa testing equipments and kits. Ako na po ang magdadiagnose, Mr. Speaker, distinguished colleagues. Hindi po COVID, kundi COVID ang sakit ni na VE. COVID as in corruption in a pandemic is a disaster.
Ang kinukopid nila di lang po pera, kundi buhay ng pangkaraniwang Pilipino. Ang babala po natin at sa mga kakumplot nila, huwag po nilang subukan ang pamahalaan. Huwag niyo pong isipin pwede niyong bilugin ang ulo ng Pilipino. Huwag niyong gamiting oportunidad ang COVID para pagsamantalahan ang kababayan at kapwa-tao natin. Because there were a lot of uncertainties, survival became the mode for many of us. Almost everybody was looking for ways to be tested. Ramdam ko ang kaba ng mga naghihintay ng resulta. Kaya naman po, gumalaw ang pribadong sektor. I respect the opinion of our scientific minds. Many were against rapid test kits, citing false negative results. Ako nga po, yan po ang naging katayuan ko. Sa ating mga kagalang-galang na kongresista, Mr. Speaker, simula po noong Marso, ang dami na nagtetest sa akin ukol sa COVID rapid test kits. At patuloy ko pong sinasabi that we should be careful because the gold standard is the PCR swab test. Kaya lang, hindi mo mapigilan ang kaba ng tao kasi kahit paulit-ulit na sasabihin natin na PCR or swab test ang gold standard, hindi naman siya available dahil wala naman pong gumagalaw. And again, there was no clear-cut direction of where we were going with regards to the PCR swab test. This is very important, Mr. Speaker, because while other countries were testing at $30 to $40, we were confused as to how much is the actual cost. Can I have the slide, please? Ito po ang testing natin at ang ating PhilHealth rates. Tingnan po natin ang ating PhilHealth rates at kakikita po natin na nagkakanya-kanyang opinyon. Nag-aaway-away na yung ating mga doktor. Nag-aaway-away na yung mga tao natin sa gobyerno. At dahil dito ang pinag-aawayan, ano po ba ang dapat gamitin? Rapid test po ba? Or COVID PCR swab tests? May kanya-kanya po silang strengths, meron din sila kanyang-kanyang weaknesses, pero ang punot dulo ng pinanggagalingan ng lahat ng ito ay dahil wala tayong PCR COVID testing centers enough to make it available and most importantly, affordable to our people. Kaya nagulat po ako, Mr. Speaker, distinguished colleagues, paulit-ulit na sinasabi ng ilang opisyal, testing is not cost-effective. Testing is not needed. Tila salungat ito sa paulit-ulit na sinasabi ng World Health Organization at tila salungat ito sa unang sinabi ng DOH at tila salungat ito sa ginagawa ng lahat ng bansa sa buong mundo. Are we exempted? No. It is just because we are finding reasons so that our people will not be tested. It is just because we do not accept the fact that we lack testing centers. Mr. Speaker, distinguished colleagues, COVID-19 is a challenge of how the world reacts in a time of pandemic. It is also a challenge to the way we should situate ourselves in society. That all of us could be carriers and that all we could inflict sickness on others. As such, it reorients us to think how we should put others ahead of our own and how we could support our government to meet this great challenge. COVID is also a test and challenge to our own government and the kind of leadership we have in the health sector. COVID is a test case of how we will unite and react as one so that we could truly say we could heal as one. Sa ilang pong meeting at pagpupulong, makailang ulit po natin ginawang suhestyon na magkaroon ng price ceiling sa commodities at gumawa ng paraan para magkaroon ng sapat na testing kits. Ang madalas po na tugon sa atin, tungo o kaya sumulat po kayo at yung po titingnan namin. Mr. Speaker, distinguished colleagues, hindi po totoo na may shortage ng test kits dahil nagtanong-tanong kami. Marami naman po pala. Meron po tayong chief implementer, si Secretary Carlito Galvez, at yung ating lab czar, si Secretary Vince Dizon. Nagpapasalamat po tayo sa dedikasyon at sipag nila. Sila ang tumanggap ng tungkulin na napakabigat at napakalayo sa hawak nilang pwesto sa pamahalaan. Nararapat lang po na suportahan sila ng todo-todo para tuluyan nating maibalik sa maayos ang ating bansa at makabalik na rin sila sa dapat nilang pagtuunan.
ang peace process at ang flagship projects ng ating gobyerno. Pero ang tanong, paano naman makakagalaw ang ating mga implementers kung tila yata may laging humaharang sa mga dapat asikasuhin at gawin ng mabilisan? Ang private sector, ganado at handang tumulong, pero tila yata nahihirapan. In fact, just today and in a few hours, in 2 hours, the C-130, thanks to the courtesy of Secretary Lorenzana, Secretary Galvez, and Secretary Locsin, will be arriving carrying the donation of a few congressmen and people in the private sector that will be enough to equip 12 laboratories. Ang tanong, bakit po ba ang simpleng bagay ay pilit na kinukumplika? At bakit po ba patuloy na hindi sinusuportahan ang ating mga pangpublikong ospital? At bakit po ba sa PhilHealth may napakamahal tayong COVID testing packages? Ito po, makikita natin ngayon. 8,150 kung ikaw ang bibili ng kit at ikaw ang gagawa ng testing. 5,450 naman kung yung test kits ay donated. 2,710 naman kung iyong laboratorio ay pinagawa at donated ng iba at wala kang gastusin pati sa test kits. Tanong, sino po, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang gumawa ng ganitong package? Natutuwa po tayo na kumilos ang PhilHealth, pero hindi po nakakatuwa na gumawa sila ng package na masyadong mahal. Dahil ang pera po ng PhilHealth ay pera ng sambayanang Pilipino na miyembro ng PhilHealth. Kung gagawin mong napakamahal ang COVID testing, hindi po ba, ito ay magiging batayan ng lahat na gustong kumita sa panahon ng pandemya? At hindi po ba pwede ito maging dagok na siyang ikamatay ng PhilHealth? Sino po ang gumawa nito? Paano po ito ginawa? At sino ba ang talagang... Deputy Minority Leader, may request the Majority Leader for an extension of this time for question period.